Japan! On my birthday! Welcome to Japan! Ano guys? Kumagana na siya. Nakakuha na ako ng ticket ng Rapid. Grabe, ang lamig! Hello! So, nandito ako ngayon sa NAIA Terminal 3 and pupunta tayo sa isa sa mga country na dream ko talaga puntahan, which is Japan. So, magsistay tayo doon sa Tokyo Prefecture lang naman for 7 days. So, doon na tayo magsistay sa Tokyo. Pero mga different parts kasi na mapupuntahan natin doon. If you're wondering pala kung paano ako naka-avail ng visa papuntang Japan, kumuha ko pala sa Friendship Travel and Tours. They're located sa Baidusi, Tani. So, nakakuha lang ako ng single visa. Ang single entry pala. So, hindi nila ako nagranta ng multiple visa. It's because, probably the reason is because first time lang na travel ko sa Japan. So, maybe single visa na palang binigyan nila. Pero case-to-case basis pa rin naman yon. So, may ibang first time traveler sa Japan pero nag-grant na ng multiple visa. So, yun, depende pa rin sa embassy. So, if you're wondering kung ano yung mga requirements na kailangan para makakuha ng Japan visa, yung need mo lang pala is yung bank certificate, napaka-importante yan, with average daily balance, tapos photo ID, which is ang yung standard na Japan visa, photo visa, yung 4.5 cm by 4.5 cm, tsaka birth certificate that is issued within 1 year. So, kailangan talaga na within 1 year yung birth certificate mo, tsaka gumawa ka na rin ng daily itinerary mo for Japan. So, yung ginawa ko, parang 7 days na itinerary talaga ginawa ko. So day 1, day 2, day 3, hanggang sa last day mo sa Japan. Pero, hindi siya talaga yung actual itinerary ko. So, parang draft lang. So, yun. Pwede rin naman gumamit kayo ng ChatGPT or any AI para gumawa lang ng draft na itinerary niyo sa Japan. Para mapasa nyo lang. Tsaka pala, pasa rin kayo ng Certificate of Employment with compensation. So before, parang hindi sila nagre-require nito. Pero ngayon kasi nagre-require na sila. And it's one of the, parang needed na ipasa para makakuha ka ng visa or para magrantan ka. Then also, if ITR, however, kung wala kang ITR, pwede ka naman makapasa ng cover letter or explanation letter saying na kung bakit hindi ka makapagpasa ng ITR mo. So just explain it sa may explanation letter. And yung ginawa ko na rin is yung nagbigay na rin ako ng travel history ko. Ginawa ko siya sa isang Word doc, tapos nilagay ko lang doon yung mga travel history ko. For example, yung nagstay ako sa Bali, then for this duration of date, then pumunta rin ako sa Singapore, sa Malaysia, Hong Kong, Macau, Thailand. So nilagay ko lang lahat doon. And also, application form, parang pwede ka maka-download doon sa website ng Friendship Travel and Tours. So ilalagay ko na lang sa may description sa baba. Tapos, kung gagawa ka pala ng ng explanation letter, you need to put yung embassy ng Japan ng Philippines na address. So ilalagay ko na lang sa ilalim siguro, o dito ko na lang ilalagay. Ito yung magiging address niya. So yun lang naman. Tapos nakuha ko yung visa ko within a week. And since sa probinsya pa ako, pinadala ko lang mga parang 200 pesos yata yung binayad ko. So yun. By the way, nagbabayad ako kanina ng tax. Alam mo yung travel tax. Bakit parang sobra pa sila sa immigration kapag magtanong? Like, kailan yung balik mo? Tapos nagtanong pa siya, may return ticket ka na. Hello? Immigration ka, te. Akala ko bayad lang ako ng travel tax. Bakit ka nang alam kung kailan ako bumalik? Char.
morning, guys. So, we just landed here sa Narita Airport. So, we are currently here sa Japan on my birthday. So, pupunta kami ngayon para i-grab yung mga baggage namin. Yan na, guys. Dito na tayo sa arrival. Teka lang ha, hindi ako sure kasi if pwede dito gumamit ng camera. Ay, tingnan nyo! Wow! Arrivals. Tingnan niya. Sobrang lapad pala, no? By the way, kahapon pala during immigration, first time ko na-encounter na parang isang tanong lang talaga ako. Yung tinanong lang sa akin ng IO is kung kailan daw ako babalik. So sabi ko sa 25. So yun lang. Parang wala na siya ibang tinanong. Diretso na tatak agad. Siguro kasi marami na akong mga previous na travels, especially last year. So, yun siguro, isa sa mga... At saka may visa na kasi ako eh. And sinabi ko rin kanina sa counter na magsa-celebrate ako ng birthday ko dito sa Japan. So, yun siguro. Naniwala na sila. Actually, dalawa yung airport dito na malapit sa Tokyo. Yung isa is Haneda. Mas malapit siya compare dito sa Narita Airport. Yun nga lang, kasi medyo pricey. Nasa pricey siya na side kasi yung Haneda, they're mostly travels from America, mga Australia, mga ganong continents. So yung Tokyo Narita naman nasa Asia, mga Asia na mga trips. Pero depende pa rin. Pero I think that Haneda is more modern and mas malapit siya sa Tokyo City compared dito sa Narita. So malapit na kami dito, guys. Mag-grab kami ng bag namin. Tsaka dadaan na kami ng immigration after. So baka hindi na ako makapag-video dito since I think bawal. So I'll see you later na lang, ha? Alright. Ito na pala yung visa. Yung famous na welcome to Japan. Oh, welcome to Japan. Selfie na lang ako dito. So, nakalabas na ako ng immigration and natapos na rin yung security. So, I'm currently here na sa mismong departure area ng Narita Airport. So, I'm trying to figure out okay. So, nasa Terminal 3. Teka. So, I am actually in the Terminal 2. So, I was looking for the JAL because I was about to claim the Sakura Mobile SIM card that I got from Klook. Tapos, yung agenda ko dyan is supposedly withdraw money, kunin yung KC Liner ticket, and kukunin yung Sakura Mobile SIM card. However, I think it's better to claim the SIM card first if nag-book kayo from Klook. So malapit lang yan dyan sa Terminal 2 and you will also have the instructions from the Klook email that they sent you. Sige, teka, hanapin ko na lang muna yung SIM card. Gika Center. Gika. JAL. Gika. So nagtanong na ako, guys, sa information center. Yung sabi ni ate is nasa likod lang daw ng Starbucks.
yung Sakura Mobile. So doon natin siya ipipick up. Ang cute niya kasi nagtanong pa siya kung ano daw yung nationality ko or am I from daw. So sabi ko sa Philippines. Tapos yun. Sabi ko naman arigato gozaimasu. Diyan natin ipipick up yung Sakura Mobile natin. Buti na lang wala pang linya. Sige. I'm going to pick up Sakura Mobile here. Yeah, order number. This is what the email is? Or do you need the Passport, please. passport? Okay. Okay, so we finally got our Sakura Mobile. Ito siya guys. Yan. So good siya for 8 days. Set up muna natin. Teka nga, set up ko lang yung SIM card. Para may navigation tayo mamaya. May kasama na siyang pin actually. Na-enter ko na guys mga values. So meron naman siyang instructions dito na pwede nyo sundan. So parang lalagay nyo lang yung mga yung APN, username, tsaka password niya. Yan na guys. Pumagana na siya. Okay guys, since okay na tayo sa phone, meron na tayong internet. Yung next agenda naman natin is pupunta tayo ng train station tsaka mag-withdraw tayo ng money. Then, try natin doon puntahan yung information center ng KC Line kasi kukuha tayo ng ticket papunta ng Ueno. Ito na. Dito tayo sa train station. Konnichiwa. Guys, nag-withdraw tayo dito. May ang daming tao. Hindi ako sure kung dito ba. Okay guys, so finally nakakuha na ako ng ticket ng rapid train papunta ng Ueno. So ito yung kinuha ko yung KC Skyliner. Ang time ko is 15:02 which is 3:02. Grabe. Haba kanina ng pila namin doon. Umabot kami ng 1 oras kasi nagka-problema pala sa Skyliner kanina. Pero eventually nag-okay lang naman tsaka naging mabilis na yung pila kanina. So yan, so ngayon magwi-withdraw lang ako ng pera. Wala ko ng yen. Yan. Dito lang yan guys sa labas ng papuntang train stations. $220. Parang piano. 50. Kaya ba? 220. So yun guys, bale yung withdraw ko lang is 50,000 yen. Tapos yung transaction fee lang is 220 Japanese yen. So GCash lagi namin to guys. Sige, baba na tayo. And since meron na tayong KC card, so ipa tayo sa kabila. Dito tayo guys. Alright. Meron ditong GR ticket. So, ito yon. Saan ako papasok? Dito ba? No entry. So pumasok na pala ako guys. So
So bale, pag papasok ka dyan, i-insert mo lang yung ticket na ganito, tapos kukunin mo siya after. Tapos pag pasok mo, dito ka dadaan sa Skyliner, Access Express, sa baba. Sige, pasok tayo. Magtanong nga ako. Access Express. Ah, okay. So, ito ka din yung ticket ko. この先の接続電車がない場合、またこの先電車を遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらの列車京成本線です。オレンジ色の方の一番線でお待ちのお客様ご乗車できません。ご注意ください。夜がふらに深まる街は眠りの中時計の針が一点ザロ10分を指している窓から流れ込む月光静寂の中であなたの影を探す夢の中でも会えない一点ザロ10分の時に夜深より深いほど So guys, hindi na ako masyado nakapag-record after riding the KC line. Bali, bumaba lang kami ng Ueno Station. And sa Ueno Station, doon ko na lang ni-claim yung IC card ko, which is yung Suica card with my name printed on it. And I also got my Tokyo Subway Pass, which is valid for 72 hours. So since may IC card na ako, I can use it immediately. So what I did is nag-train na ako agad from Ueno Station going to Shin Okubo Station. So yung hotel ko pala is in Shin Okubo. So dumiretso na ako doon kaagad and nag-check-in na. So ito yung itsura ng hotel sa labas. Yan. Actually, dalawang branch to. Ito yung new building. Sa kabila naman yung dating building. At meron din silang vending machine dito sa labas. At ito yung itsura sa labas ng hostel. Ang lamig, as in. So, plan ko tonight is pumunta muna ng Gio. Bibili zero ako ng mga clothes. May bibili ako ng heat pads or warmer shirts. Tsaka isa pa sigurong clothes or jacket kasi sobrang lamig and tomorrow may forecast na 5 degrees bukas. So I don't think kaya ko 'yon kasi ngayon pa lang gabi is napakalamig na. Grabe ang lamig. So 'yun. So search ko lang muna kung saan yung GU or baka kakain muna ako kasi gutom na ako. So I was thinking if kakain ako ng Ichiran. Yung problem ko lang sa Ichiran ramen is medyo mahaba yung pila considering na tonight ako kakain. Sa kanto, meron na dito 7-Eleven. Pero yung pangalan, 7i Holdings. Ang weird. Tsaka sa labas niya is meron ditong K-pop live. Naalala ko pala na yung Shin Okubo pala is more on mga ano yun? Mga Korean stores. Marami yan dito. Tingnan nyo, may mga BTS dito. Ayan. Uy, meron hindi yung parang samgyeopsal. Dito na ako sa Yoshinoya. Apparently, maraming tao sa loob so hindi ako makakain. So, probably hanap na lang ako ng iba pang kainan dito malapit sa Shin Okubo.
Sige, lakad lang tayo. May McDonald's din dito, guys. Pero syempre, ayoko naman mag-McDo for our first night dito. Tingnan nyo. Yan. Sige, daan ako muna dito. Check it sa loob. I think papunta na ito Ikebukuro eh. Mitsumoya. Wait lang guys ha, hanap lang ako sa Google. Baka pwede lang dito na lang ako bibili. May mga warmer din dito. Check ko kaya. Yan no. Ano ba? US Van. So I've decided na lang pumunta ng Kabukicho guys. So Kabukicho is like the red district part ng Shinjuku or ng Tokyo. So I wanted to try yung Ichiran Ramen talaga. So I can't help it but to go na lang sa Kabukicho. And dito mo rin pala makikita yung Godzilla. And maraming nagaganap dito tuwing gabi. So the queue for Ichiran Ramen took around 2 hours, but eventually I got in naman. And since mag-isa lang ako, I got in medyo early kaysa doon sa mga groups na kasama ko sa labas na nagpipila. And yung Ichiran Ramen guys is so good. It's to die for. Arigato gozaimasu. Wow. Some people say that Ichiran Ramen isn't the best ramen here in Japan, but I cannot compare it since I haven't tried other ramens yet dito sa Japan. But for me, this is by far the best ramen I have ever tried in my life yet. And eventually naubos ko talaga yung buong bowl and I was so satisfied. So, that ends my first day or my day 0 dito sa Japan. So, I hope you enjoyed it. So, after I ate, I took a night stroll around Kabukicho and head home na rin sa hostel. But here's a quick clips of what's happening in Kabukicho or in Shinjuku during the night. 自分で結んだよ Usok chat. Nawawala ako. Tatakimasu. Kain tayo guys. A future vlogging career for Yeah. Japan! Leg day! Let's go! Gilid na kayo ang enter.